Bago po ako nasave sa gawaing ito, tunay na dati rin po akong religyoso, palasimba, tumatawag sa Diyos. Lagi po ako nagsisimba doon sa dako po ng Angeles. At yung apo po, yung simbahang malaki, kung sino po yung nakakaalam sa Angeles, palasimba din po ako. Pero isang araw, naitanong ko, mayroon bang Diyos? Naitanong ko yun sa aking sarili, maging dun sa aking ipag, mayroon bang Diyos? Dahil kahit nagsisimba ako, hindi ko na maramdaman ang ating pinakamamalapay ng Isus sa buhay ko. Dahil alam niyo po, bago po ako nasib sa gawaing ito, talagang napakarami ko pong bisyo. Nandyan po yung aking grabing pag-iinom ng alak. Namana ko po yan sa aking mga loved ones. Dahil negosyanteng tao po yung aking mga loved ones, negosyante po kami. So yung pinaka-relaxation po namin, yung beer, yung alak. So lalo pong lumala nung nag-abroad po ko, talagang naging alcoholic po ako. So, hindi lamang po yan, chain smoker din po ako. Napakalakas ko pong manigarilyo. Namana ko naman po yan sa aking beloved mother. Bata pa po ako, naninigarilyo na ako. Talagang naging chain smoker po ako hanggang sa tumanda ako, nagkaasawa. Napakahirap pong alisin. So, hindi lamang po yan, nung nang ibang bansa po ako, nalulund po ako sa pinagbabawal na gamot na shabu. For almost 5 years po, 8 years, sa pangingibang bansa ako, na-impluensyan po ako ng aking mga kasamahan ng drugs. Alam niyo po yung shabu, way back 1993, talagang dito sa Pampanga, dito po sa Pilipinas, hindi pa po yan masyadong malawak noon. Pero sa ibang bansa, nandiyan talagang grabe na po, mga minamahal. So, naging addict po ako. Pero alam niyo po, tuwing uwi ako ng Pilipinas, gusto ko pong alisin sa ganang akin yung aking mga bisyo na yan nabanggit sa inyo. Pero sa ganang akin, hindi ko po kayang alisin. Akala ko po noon, dyan ako mamamatay sa aking mga bisyo. Dahil lola't lola ko, mga loved ones ko po, namatay sa alak. Yung loved ones naman po sa left side ng aking mother, sa sigarilyo. Pero lalo pong mas malala yung drugs, mga minamahal. Mga kasamahan ko doon, halos nagpapakamatay po pag na-overdose po sila ng shabu. Halos nagpapakamatay po yan, naglalaslas sila. Alam nyo, tuwing uwi po ako ng Pilipinas, hindi ko po alam kung kanino ko sasabihin yung aking problema. Pero totoo, napakabait ng ating pinakamama na Perong Jesus. Nasa unat dalangin ng ating dearly beloved pastor. Sa kanilang pag-aayun at pananalangin, kabalikat ang ating beloved assistant pastor. Isa ako sa kinabagan ng ating pinakamama na Perong Jesus. Alam niyo po, nakilala ko ang banal na gawaing ito. Nandiyan na, tinanggap ko ang ating pinakamamalapay ng Jesus. Alam niyo po, noon, way back 1993, 95, 98, talagang gusto ko na pong magpakamatay. Nag-drugs po ako. Talagang may bumubulong sa akin na magpakamatay na pumunta po ako sa 45 floor ng building, mga minamahal. May bumubulong sa akin na magpakamatay na ako. Tapusin ko na yung aking buhay na punong-puno ng problema. Pero alam niyo po, dahil nung dito po sa Pilipinas, nung iuwi po ako ng Pilipinas, naisasama po ako sa ganitong gawain. Alam niyo po, lagi kong naririnig ang mga nagpapatotoo dito, na ang Diyos dito ay buhay. Right. Lagi ko pong naririnig yan, na ang Diyos dito ay buhay. At lalo na po, pag nangangaral ang ating dearly beloved pastor, pag tumatayo siya sa pulpito, ang sabi niya, yung halingguaing, Hallelujah, praise the Lord. Yung Hallelujah, praise the Lord, ito'y makapangyarihang lingwahe, mga minamahal. Right. Alam niyo po, although naririnig ko na po yan, dumadalo na ako sa, nagsasamba na ako dito. Pag uwi ko po, naninigalyo pa rin ako. Hanggang sa bumalik na naman po ako sa ibang bansa, talagang welcome party po ako doon. Nag-drugs na naman po ako. Wala po akong kain, wala akong tulog. Talagang nandyan na may bigla pong nagpalpitate yung aking dibdib. Talagang nandyan na may bumubulong sa akin na ako'y magpakamatay na. Talagang nandyan, umakyat po ako sa building na 45 floor. Halos tumanaw po ako doon sa bintana. Ang sabi nung tinig,
sige dyan, tumalon ka na, sabi niya. Masarap magpakamatay ka na, sabi niya. Tapusin mo na ang buhay na mo na punong-puno ng problema. Subalit, naalala ko yung mga pangangaral dito na pag ikaw ay nasa kagipitan, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, iniisip ko kung ako'y magpapakamatay, saan ako pupunta? Sigurado impyerno po ako. Pero alam niyo po, may yung tinig na talagang nagsasalita, hindi ko kayang labanan, mga minamahal. Dahil grabe po yung dibdib ko na parang may tumatalam po mga grabing mga sa aking dibdib, mga minamahal, na ako'y magpakamatay na. Pero alam niyo, nung isigaw ko yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, alam niyo po yung nagsasalita sa akin, ako'y magpakamatay na. Ang sabi niya, wag mo sabihin yan, nabibingi ako, sabi niya. Wag mo sabihin yan. Alam niyo po, patuloy kong binanggit yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ang sabi ko, nanalangin po ako, sabi ko, malapay ng Jesus. Kung tunay kang Diyos sa Jesus Miracle Crusade, kung totoo kang buhay na Diyos, iligtas mo ko sa oras na ito. Nangangako ako sa iyo pag uwi ko ng Pilipinas, ako'y maglilingkod na sa iyo. Totoo, mga minamahal. Totoo siyang Diyos na buhay dito sa gawaing ito, mga minamahal. Dahil nandito ako sa inyong harapan, iniligtas, iningatan ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Dahil alam niyo, pag uwi ko po ng Pilipinas, talagang nandyan, tinanggap ko ang ating pinakamamalapay ng Jesus. Nag-confess po ako sa aking beloved husband. Halos siya po magulat siya sa aking kinonfess. Talagang hindi niya akalain na malulunod po ako sa mga bisyo na yan. Alam niyo, sabi niya, hindi kita matutulungan. Tanging makakatulong sa iyo ang ating pinakamamalapay ng Jesus. Ang sabi niya sa akin. Alam niyo po, sakto nun, 2:00 ng madaling araw, kararating ko po ng Pilipinas. Binuksan po namin yung TV set namin. Sakto nangangaral ang ating dearly beloved pastor. Ang sabi niya, kayong lahat ng may mga bisyo, mga adik, may mga sakit karamdaman, ipatong ninyo ang iyong kamay at ako'y mananalangin, kayo palalayain ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Alam niyo po, ipinatong ko po yung aking kamay at ako'y nagsisi, sumabay sa panalangin ng ating beloved pastor. Ang sabi ko, Panginoon, alam mo ang aking mga bisyo, tulungan mo ko, palayain mo ko sa ganang akin, hindi ko na kayang alisin ito. Alam niyo po yung aking grabing mga bisyo na yan. Dito po, instant, inalis ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Kung dati-rati po tinry ko na pong alisin yung aking alak. Ang sabi ko, tuwing pong magkakasakit ako, ayaw ko nang minom ng alak. 1 to 2 days lang po, nandyan na naman po ako sa alak. Maging po yung paninigarilyo, dahil napakalakas ko pong manigarilyo, inuubo po ako dahil sa sobrang paninigarilyo ko, nagkasakit po ako ng grabing ubo. Pag inuubo ko, sabi ko, ayaw ko ng manigarilyo. Pero hindi ko po yung kayang alisin, lalo na po yung drugs, mga minamahal. Halos hindi na po ako nakakatayo pag hindi po ako nag-take ng drugs. Talagang nandyan, hindi ko kayang alisin. Pero dito, totoo ang Diyos ay makapangyarihan, mga minamahal. Totoo siyang Diyos na makapangyarihan, mga minamahal. Dahil nung tanggapin ko ang ating pinakamamalapay ng Jesus, dito instant inalis ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Tunay na way back 1998 po yan. Hanggang ngayon po, 2023, ni isang drugs, ni isang sigarilyo, nandyan hindi na ako pinatake ng ating pinakamamalapay ng Jesus. At ganun din po yung aming mga sakit karamdaman. Talagang napakarami naming sakit. Totoo po, mga minamahal, yung wala ka lang sakit karamdaman, ito'y napakalaking pagpapala na. Dahil ang amin pong mga sakit karamdaman, yan po yung nagpahirap sa amin. Kaya po kung nangingibang bansa nun, gusto ko pong matustusan yung mga sakit namin. Nandyan po yung aking anak, sakitin po yan, labas po ka ng hospital. May karamdaman po yan na asthma. Talagang napakahirap po ng may asthma. Talagang swerte po kami kung sa isang buwan wala kami sa hospital. Talagang lagi po yan nakakasakit, mga minamahal. Labas-pasok kami ng hospital ng Angeles. Halos laman po ng aming refrigerator, puro gamot niya. Maging yung aking beloved husband, narinig niyo po siya nagpatuto kanina, may sakit po yan sa puso.
Ganon din po yung aking mga beloved biyenan, namana po yan. Yung aking biyenan na lalaki, may sakit din po yan sa puso. Barado kanyang ugat. Maging ang aking beloved biyenan, may sakit po yan ng eczema, mga minamahal. Ganon din po yung habang lingkod, yung aking grabing ubo. Ganon din yung aking pasma. Pero totoo ang Diyos dito, mga minamahal. Right, amen. Siya ang dakilang manggagamot. Kung doon po, na-try na namin yung mga gamot, walang kagalingan. Dito, mga minamahal, wala po kaming tinik na gamot. Pananampalataya ang tinuro ng ating beloved pastor. Ikaw ay magtiwala sa ating pinakamamalapay ng Jesus. Alam niyo po lahat ng aming sakit karamdaman na aking nabanggit. Dito walang gamot, pinagaling ng ating pinakamamalapay ng Jesus. Maging ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Nung nagtapat po kami, nagbigay sa gawaing ito, yung aming kahirapan, pinagpala kami ngayon ng ating pinakamamalapay ng Amen. Jesus. Napakarami kong gustong ipatotoo, mga minamahal, subalit, kokonti po yung oras. Isa lamang po ang aking masasabi, napakasarap maglingkod sa ating pinakamamalapay ng Jesus. Maraming salamat sa malapay Panginoon sa lahat ng biyaya at pagpapala niya sa amin. Mula sa physical, material, financial, lalong higit, pagpapalang spiritual. Kaya lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian sa ating pinakamamalapay ng Jesus po lamang.